Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing ng mga hinaharap niyang kaso sa ICC batay sa nilagdaan niyang sulat sa pre-trial chamber. Pero ang sabi ng ICC, request lang ito na nasa mga hukom kung pagbibigyan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa isang nilagdaang sulat, isinumite ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa hearing sa confirmation of charges mula February 23 hanggang 27. Kahit daw online, di siya dadalo. Hindi raw niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa kanya. Isinalarawan niya ang sarili na isang Filipinong sapilit ang pinasok sa eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands. Labag daw ito sa saligang batas at sa soberanya ng bansa. Ang Office of the President daw ang kumamada nito at nag-charter pa ng eroplano para sa kanya. Sabi ni Duterte, alam niyang ang pwedeng kahinatnan ng di niya pagdalo o pag-waive ng karapatan niya, pero tiwala raw siya sa kakayahan ng kanyang mga abogado na questionin at hamunin ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang paratang daw na pinamunuan niya ang extrajudicial killings noong mayor at presidente siya ay hindi totoo. Inimbento lang daw ito ng mga kalaban sa politiko ng ilang taon. Matanda na raw siya, pagod na at mahina. Sana raw irespeto ng korte ang kapayapaan niya sa loob ng selda niya. Tanggap na raw niya na doon siya mamamatay, pero mananatiling para sa Pilipinas ang puso niya. Ayaw daw niya dumulos sa mga legal proceedings na makakalimutan din niya agad. Ang sabi ng ICC, ang pag-waive ni Duterte sa 4 na araw na confirmation hearing ay isang request sa korte. Depende raw sa ICC judges para sa desisyon na ito sa ngayon. Para naman kay Congresswoman Leila de Lima, ang mga deklarasyong ito ni Duterte ay patunay na maayos ang pag-iisip niya. Propaganda at legal strategy raw ni Duterte ang hindi pagdalo. Pero sa submission ng abogado ni Duterte sa ICC, sinabi nilang dinikta raw ni Duterte ang laman ng pahayag noong Lunes, February 16. Noong Martes, nilagdaan daw niya ito kahit hindi niya naaalala kung ano yung mga dinikta niya. Ang Malacanang naman, iginiit na naayon sa batas ang pagpapadala sa The Hague ni Duterte. Ginampanan lang din daw ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga nagreklamong biktima. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan, maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Sa Lunes, February 23, nakatakdang unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng ICC na batay sa independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Katunayan, ang inilatag na schedule ng ICC ay bilang konsiderasyon kay Duterte. 3 oras lang ang hearing sa February 23, 24, 26 at 27. At kada 1 oras ng hearing ay may break para raw makapahinga ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.